Tiwala ang Philippine panel na mabibigyang linaw na ang negosasyon kaugnay sa isinusulong na increased rotational presence ng US military sa bansa. Ito ay sa muling pagpupulong ng dalawang panig na nakatakdang isagawa ngayong buwan. Nagbabalik si Waywaya Makalma. Sa 2 araw na negosasyon ng US at Philippine panel na ginanap sa bansa para sa increased rotational presence ng Amerikanong sundalo ay maraming mahalagang artikulo ang napag-usapan at napagkasunduan. Sa ika-4 na negosasyon ng dalawang panel ay 5 artikulo ang kanilang tinutukan. Ito ay ang mga Articles 2, Article 4, Article 6, 7 at 8. Gayunman, aminado ang Philippine panel na maraming puwang ang hindi napagkasunduan sa mga iprinesenta ng dalawang panel. Tumanggi ng head ng Philippine panel na si Undersecretary Lorenzo Pio Batino kung alin sa mga artikulong nagkaroon ng puwang dahil ito ay ang mga critical na issue. On the framework agreement, in fact, in its entirety, because there were still so many provisions scattered around the agreement that needed some discussions. We also centered on or focused the discussions on some critical provisions that still need further discussion, and that is where we invested a lot of time. Sa kabila nito, umaasa ang Philippine panel na magkakaroon na ng malinaw na kasunduan sa ikalimang round ng negosasyon. Nilinaw naman ni Assistant Secretary Carlos Soreta na hindi apektado ang kasalukuyang negosasyon sa naganap na partially shutdown ng budget ng ilang tanggapan ng pamahalaan sa Amerika. Anya, wala rin silang nakikitang bahid na posibleng ma-derail ang negosasyon ukol rito. This agreement is not designed for 1 year. It's not designed it's designed in the context of our strategic relationship, depending on the terms we would agree on. So this year's fiscal difficulties does not mean we will not continue to negotiate, because we believe our common interests will survive this current fiscal issue in the United States. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.